Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon pong ika-4 na linggo sa karaniwang panahon at pinagdiriwang po sa Pilipinas ang National Bible Sunday, the Sunday of the Word, and Pro-Life Sunday at the same time. Binabati ko po ang lahat ng mga viewers and followers of the Daily Gospel Reflection. Pagbati din po sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, pasasalamat at pagbati din sa mga benefactors po ng National Shrine of San Antonio ng Padua. Sa lahat po ng tulong na inyong pinapabot sa amin, palagi po kaming magpapasalamat at mananalangin. Patuloy po nating ipagdasal ang isa't isa. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa Ebanghelyo para sa linggong ito. Mga minamahal kong kapatid, sa linggong ito, pagninilayan natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Mula po sa unang kabanata, mga talata 21 hanggang 28. Ang pamagat po ng pagninilay na aking ibabahagi ngayon ay nagsasabing, "With God, we can conquer evil by knowing His ways." Kaya nating labanan ang masamang espiritu, ang demonyo, ang diablo o si Satanas, kasama ang Diyos. Alamin natin ang pamamaraan na ginagamit ng demonyo para ilayo tayo sa Diyos. Mga kapatid, naniniwala ba kayong merong demonyo? Totoo po ba talaga ang demonyo? Mga kapatid, ang pag-iral ng demonyo, ni Satanas, Lucifer, o masamang espiritu ay hindi po ilusyon, hindi po guni-guni, hindi katang-isip, hindi po ito gawa-gawa lamang ng ating simbahan, sapagkat maging ang Ebanghelyo ay nagpapatunay tungkol sa katotohanan nito. Nasasaad po sa maraming kwento sa Biblia ang tungkol sa pag-iral ng masasamang espiritu, Diabolos, ang demonyo, si Satanas, si Lucifer, ang masamang espiritu. At sa ating Ebanghelyo po ngayon, nakagugulat po na isang araw ng pamamahinga sa isang banal na lugar na kung tawagin ay sinagoga, pumasok po ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumisigaw pa, "Kilala ka namin, ikaw ang banal ng Diyos. Ano ang pakialam mo sa amin?" Kaya nga, talagang totoo na may masamang espiritu at nakagugulat nga sapagkat sa banal na lugar, sa isang banal na pagkakataon, pumasok ang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at ito ay pinagaling ni Jesus. Nagpapasalamat po tayo sa mga pagkakataon na tayo binibigyan ng Diyos ng lakas upang mapagtagumpayan ang panunukso ng kaaway ng Diyos upang ibuli tayo sa kasalanan. Tayo ay binibigyan din ng lakas upang labanan ang kapangyarihang taglay ng kaaway ng Diyos na walang iba kundi ang demonyo. Ang demonyo po o ang masamang espiritu ay larawan ng kasamaan, kaya inilalarawan sa isang anyong nakakatakot. Sa isip lang natin, kapag nadidinig natin ang salitang demonyo o masamang espiritu, palaging masama ang sumisilid sa isip natin. Because the devil works to sow seeds of evil in the world. Pangalawa, kasalanan. Kapag nadidinig ang salitang demonyo o diablo, ang naisip natin ay ang kasalanan o ang kasamaan na dinudulot ng pagkakasala. Sapagkat tanging ang demonyo lang ang manunokso sa atin upang piliting ibulit tayo sa pagkakasala. God will never tempt us. God will put us to a test, pero hindi tayo kailanman tutoksoin ng Diyos sapagkat ito ay galing lamang sa kaaway ng Diyos. The devil always leads us to the way of committing sins.
Pangatlo, kasinungalingan. Sapagkat yan ang demonyo, sinungaling. Kailanman ay hindi magiging totoo, he works to spread lies and deceptions. Sa kabilang banda, ang Diyos ay palaging iniuugnay sa mga bagay na maganda, beautiful, sa mga bagay na mabuti, good, at sa mga bagay na makatotohanan, true. Kaya nga, sa panig ng Diyos, ang lahat ay maganda, mabuti, at makatotohanan. At kabaligtaran naman po ang itinuturo ng kaaway ng Diyos. Kaya lahat po tayo ay maaaring magkaisa sa pagsasabing ayaw natin sa demonyo. Di po ba? Kapag sinabi natin ayaw natin sa demonyo, tayo ay gumagawa ng pagpapasya laban sa kaaway ng Diyos. Pagpapasya para sa panig ng Diyos. And so, we have to make a decision. And the word decision comes from the Latin word dedicere, meaning to cut off, to stay away, or to stop from. Kaya pag sinabi natin ayaw natin sa demonyo, dapat andun yung pagpuputol, ang paglayo, at pagtigil sa paggawa ng mga masama. In making a decision to stay away from the devil, we must do the opposite of what the devil does. How does the devil work? Yan po ang tanong. Paano ba kumikilos ang demonyo para ilayo tayo sa Diyos? Tatlong bagay po. Deception, division, distraction. If the devil works to deceive us, then we must learn to know the truth by discernment. Kaya maging mapanuri tayo, mapagnilay. Discernment is a wise way of judging between things, between what is good and what is evil, what is ugly and what is beautiful. It is the ability to judge what is good or bad, what is a lie, and what is true. Kaya, hilingin natin sa Diyos ang biyaya na tayo ay maging mapanimbang, that we may have the gift of discernment. And if the devil works to divide us or to destroy our unity, then we must work hard to preserve and promote unity in the church. Kasi ang trabaho ng demonyo, pag iwahiwalayin tayo, hatiin tayo. Yan po ang literal na kahulugan ng diabolos. To divide. Kaya ang gusto ng demonyo sa simbahan, division. Magkanya-kanya tayo. Mag-away-away tayo. Kaya kung nasaan ang pagkakaisa, nandun ang Diyos. At kung may pagkawatak-watak at kawalan ng pagkakasundo, nako, kumikilos po ang demonyo. Kaya let us work hard to preserve and to promote unity in the church and in all the families in the world. Pangatlo, distraction. Yan ang paboritong sandata ng demonyo. Satan's favorite weapon, distraction. We are living in a time when many are losing their focus on God because of a lot of distractions. Ang dami pong gumugulo sa isip natin. Ang daming lumilito sa atin sapagkat yan ay paraan ng demonyo para mawala po yung ating tinatawag na focus. The reason for this can be the spirit of disobedience, not being able to overcome obstacles, and not to have the faith and the power to go through a test or a trial. Kasi nga, ang daming distractions. Kapag dumadaan sa pagsubok, iniisip ng iba, hindi na sila mahal ng Diyos, o kaya pinabayaan na sila ng Diyos, na parang nasaan ng Diyos, ang nakikita lang nila yung problema, but they do not see God behind their trials and their problems. Kaya, ganyan ang demonyo eh. Dinidistract tayo. Tainting tayo magdadasal. Tapos guguluhin naman ng demonyo ang isip natin. That is distraction. Kaya mga minamahal kong kapatid, kailangan nating labanan ang pwersa ng kaaway ng Diyos. The devil, Satan, Lucifer, or evil spirits are not merely inventions of the church. They are not illusions. They are realities that we face in our day-to-day life. Kaya mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos na pinagmumulan ng lakas na kailanman ay hindi magagapi ng kanyang kaaway. With God, we can conquer evil by knowing His ways. Remember that the devil works to deceive us. The devil works to divide us.
the devil works to distract us. Kaya maging makatotohanan tayo, magkaroon tayo ng pagkakaisa, at i-focus natin ang ating isip, ang ating puso at kalooban sa Diyos. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan, Diyos na bukal ang lakas, bigyan mo kami ng tapang na harapin ang persa ng kasamaan na ipinilalaganap na iyong kaaway na walang iba kundi ang demonyo o masamang espiritu. Tulungan mo kami na magkaroon ng tamang pag-iisip at tamang paghatol sa mali at tama. Gawin lagi ang naayon sa iyong kalooban at lagi kaming manalig sa iyo at sumandig sa iyo. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Sakaling inyong nagustuhan at nakatulong, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi natin ang mensahe ng salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay, mga kakilala at mga kaibigan. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa lahat po ng mga sumusuporta sa gawain ito, marami pong salamat. At sa lahat po ng tumutulong sa amin, ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.